Nagsimula ang pelikula sa isang 13 taong gulang na bata na nagngangalang Becky, na ini-interview ng pulisya tungkol sa nangyari sa kakahuyan, ngunit sumagot siya na hindi niya ito naaalala. Pagkatapos ay bumalik tayo sa 2 linggo bago ang interogasyon, nang ang ama ni Becky na si Jeff, ay sinundo ng maaga si Becky mula sa paaralan dahil dadalhin niya ito sa isang espesyal na lugar para sa weekend. Sa kabilang panig ng bayan, ang 4 na preso na miyembro ng isang Nazi sympathizer na pinamumunuan ni Dominic ay makikitang inililipat sa ibang pasilidad. Ang kanilang mga pangalan ay Apex, Cole, at Hammond. Habang nasa daan, si Dominic at ang kanyang mga tauhan ay nagpalitan ng mga tingin, at pagkatapos ay sinimula ni Apex na sakalin ng isang bilanggo na hindi bahagi ng kanilang grupo, hanggang sa mawalan siya ng malay. Pagkatapos ay ipinaalam ni Dominic sa driver ang tungkol sa namatay na preso upang pahintuin niya ang truck. Sa parehong oras na yun, huminto si Becky at ang kanyang ama sa isang gasolinahan, kung saan narinig nila ang isang balita tungkol sa kung paano nakatakas ang 4 na bilanggo mula sa isang prison transfer truck. Hindi ito pinansin ni Becky, habang inilalagay niya ang ilang gummy worm sa kanyang bulsa, at nabighani nang makita ang isang pamilyang nakasuot ng magkakaparehong damit na gumagala sa grocery store. Nang makaramdam ng pagkainggit, naghanap siya ng isang tahimik na lugar, at nagsimulang manood ng isang lumang video ng kanyang yumaong ina, na pumanaw dahil sa cancer noong nakaraang taon. Sa sandaling nagpatuloy na ang mag-ama sa paglalakbay, inatake si Becky ng kanyang tantrums, matapos ma-realize na papunta sila sa kanilang family lake house. Isa itong lugar na may malaking halaga para sa kanyang ina, at sa pagkakaalam niya, matagal na itong sinusubukang ibenta ng kanyang ama mula noong namatay ang kanyang ina. Ngunit sa kanyang pagkabigla, inanunsyo ni Jeff na nagbago na ang kanyang isip tungkol sa pagbebenta ng bahay, kaya napawi nito ang galit ni Becky. Agad niyang niyakap ang kanyang aso na si Diego ng may kagalakan, ngunit hindi nagtagal ay bumalik ang kanyang galit nang makita ang isa pang sasakyan na pumasok sa kanilang lote. Lumalabas na pag-aari ito ng bagong partner ng kanyang ama na si Kyla, at ng kanyang anak na si Isaiah. Binigyan nila si Becky ng isang mainit na pagbati, ngunit nanatili siyang masungit, habang ang kanilang aso naman na si Dora, ay lumabas para batiin sila. Para alisin ang tensyon, hiniling ni Jeff kay Becky na kunin ang kanilang aso na si Diego. Lumipat ang eksena sa mga bilanggo, kung saan sina Dominic at Apex ay nakabihis na ngayon bilang mga pulis, at pinalabas nila ang isang driver upang nakawin ang kanyang sasakyan. Nang makalabas ng sasakyan ng driver, marahas na hinampas ni Dominic ang kanyang bungo, habang ang kanyang mga anak naman ay takot na nanunood mula sa backseat. Samantala, ang pag-aatubili ni Becky na tanggapin si Kyla at ang kanyang anak ay nagresulta sa isang katahimikan sa buong hapunan ng pamilya, hanggang sa binuksan ni Jeff ang topic tungkol sa kung gaano kahirap ang nangyari sa nakaraang taon, ngunit kailangan na nilang mag-move on. Sa puntong ito, inanunsyo niya na malapit na silang ikasal ni Kyla. Gaya ng inaasahan, hindi ito tinanggap ni Becky. Sinundan siya ng kanyang ama, ngunit ang broken-hearted na si Becky ay nag-walkout patungo sa kakahuyan, kasama ang kanyang mapagkakatiwalaang aso na si Diego. Pumasok siya sa kanyang lumang playhouse sa kakahuyan, at sinimulang sirain ang mga gamit dahil sa galit. Huminto siya nang makita ang isang painting na ginawa ng kanyang ina, at naalala ang isang taos-pusong sandali kung saan kumakanta siya sa kanyang may sakit na ina sa ospital. Samantala sa lake house, kumukuha si Kyla ng mga pinggan nang tumunog ang doorbell, kaya nagpasya siyang tingnan ito. Nang bumalik si Jeff sa bahay, natuklasan niyang pinapasok ni Kyla ang isang lalaki na lumalabas na walang iba kundi si Dominic. Gumawa siya ng kwento tungkol sa kung paano niya hinahanap ang nawawala niyang aso. What's your number? My dog is a Rottweiler. Samantala sa kakahuyan, nahanap ni Becky ang isang kakaibang susi sa kanyang lumang locker, at nagpasya siyang itago ito para mamaya. Samantala, magalang na hiniling ni Jeff sa lalaki na umalis, ngunit biglang pumasok si Apex at sinimulan siyang sakalin. Pagkatapos nito, hinabol niya si Kyla sa ilalim ng utos ni Dominic, at nahanap siyang nagtatago sa sulok ng isang silid. Alinsunod sa utos ni Dominic, sinira niya ang kanyang telepono upang matiyak na hindi siya makakahingi ng tulong. Gayunpaman, hindi niya kayang patayin sila, kaya sinabihan niya itong tumakas na sa kakahuyan, na ginawa din naman ni Kyla, at sinundan ng asong si Dora. Sa mga oras na yun, narinig ni Becky ang 2 kahina-hinalang lalaki, na walang iba kundi sina Cole at Hammond na naglalakad sa kakahuyan. Kalaunan, nag-cross ang landas nila ni Kyla, at tinanong ang mag-ina kung ano ang ginagawa nila doon.
Sumagot ang walang muwang na si Isaiah na hinahanap nila si Becky, ngunit nagsinungaling si Kyla at sinabing ito ang pangalan ng kanilang aso. Nang makitang sumunod sa kanila ang aso, walang awang binaril ni Cole si Dora dahil lang sa ayaw niya sa mga aso. Nasaksihan ni Becky ang lahat ng ito mula sa kanyang pinagtataguan, at buong tapang na lumabas at iniwan si Diego ng mag-isa sa playhouse. Palihim siyang naglakad pabalik sa lake house at maingat na pinanood ang kanyang ama, sina Kyla at Isaiah, na nakakulong sa living room. Ang isa sa mga goons ay inireport na napatay nila ang family dog na nagngangalang Becky. Inanunsyo ni Dominic na kukunin niya lang kung ano ang sinadya niya dito, at pagkatapos ay aalis na siya. Gayunpaman, nakatitiyak si Kyla na ang mga lalaking ito ay hindi sila hahayaang mabuhay dahil nakita na nila ang kanilang mga mukha. Pagkatapos ay kumilos na si Dominic at nagsimulang tumingin sa paligid ng basement para sa isang bagay sa loob ng isang tin box at naiinis nang makitang wala na itong laman. Kasabay nito, umakyat si Becky sa loob ng bahay sa pamamagitan ng bintana sa kanyang kwarto. Sa kasamaang palad, ang hagdan ng basement ay papunta sa silid ni Becky at si Dominic ay papaakyat na pabalik. Sa sobrang takot, mabilis na kinuha ni Becky ang kanyang walkie-talkie bago pa siya makita ni Dominic. Pagkatapos ay inilabas niya ang backpack ni Becky sa silid at ipinakita ito kay Jeff. Tila sapat ng ebidensya ang backpack para isipin ni Dominic na merong batang babae ang pamilya at si Becky ay hindi nila aso kundi ang kanilang anak na babae. Ipinaliwanag ni Dominic na hinahanap niya ang isang susi na merong simbolo, ngunit wala sa kanila ang nakakaalam tungkol sa susi, kaya si Becky ang huling taong kailangan nilang questionin. Sinimulan silang tanungin ni Dominic kung nasaan si Becky, ngunit sinubukang magsinungaling ni Jeff at sinabing nasa Atlanta si Becky kasama ang kanyang ina. Nang makitang nasa loob ng backpack ang cellphone ni Becky, hindi siya pinaniwalaan ni Dominic, kaya inilabas niya ang kanyang baril, ngunit nanindigan pa rin si Jeff sa kanyang mga pahayag. Tumugon si Dominic sa kanyang pagsisinungaling sa pamamagitan ng pagbaril sa hita ni Kyla. Sa pagkabigla sa putok ng baril at sigaw ni Kyla, agad na nagsalita si Becky sa walkie-talkie at sinabing pumasok siya sa loob at ginamit ang kanilang telepono upang tawagan ang mga pulis, dahilan para mag-alala ang apat na lalaki. Kumpiyansa si Dominic na laruan ng bata ang walkie-talkie, sa makatuwid ay hindi aabot ng ganoon kalayo ang signal nito, at ibig sabihin nito ay nasa property pa rin si Becky. Kasunod nito, dinala ni na Dominic at Apex si Jeff sa labas. At sinabi na ngayon ang araw na papatunayan ni Becky kung gaano niya kamahal ang kanyang ama. Pagkatapos nito, sinimulang pagbantaan ni Dominic si Becky sa pamamagitan ng pagsabing papahirapan niya ang kanyang ama, maliban na lang kung ibibigay niya ang laman ng tin box mula sa basement. Dahil sa takot, sinabi ni Becky na wala sa kanya ang susi na hinahanap niya, kahit hindi sinabi ni Dominic na ang box ay naglalaman ng susi. Kinukumpirma lang nito na alam ni Becky kung nasaan ang susi. Upang patunayan kung gaano siya kaseryoso, idiniin ni Dominic ang isang fire poker sa pisngi ni Jeff habang pinakikinggan sila ni Becky sa walkie-talkie. Binigyan niya ng isa pang pagkakataon si Jeff na magsalita, umaasang makikiusap siya kay Becky na tulungan siya. Ngunit sa halip, sinabihan ni Jeff si Becky na tumakbo na siya palayo. Sa sobrang galit, sinaksak ni Dominic si Jeff sa bituka gamit ang fire poker hanggang sa sumuko na si Becky at nagmamadaling kinuha ang susi. Pagkatapos ay tumakbo siya patungo sa kanyang playhouse upang kunin ang susi. Ngunit bago siya makarating doon, nakaalpas si Jeff sa kanyang pagkakatali at tumakbo patungo sa kakahuyan. Nakasalubong niya si Becky at sinabing mahal niya siya, at saktong nagpakita si Dominic at binaril si Jeff sa likod na agad na pumatay sa kanya. Pagkatapos ay tumakbo ang kriminal kay Becky, at si Becky na nanggagalaiti sa galit, ay sinaksak ang kanyang mata gamit ang susi bago tumakbo palayo. Bumalik si Dominic sa loob ng bahay na nakabitin ang kanyang mata, at hiniling kay Hammond na putulin ito para sa kanya. Pagkatapos ay agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na hanapin si Becky sa kakahuyan. Mabilis na tumakbo si Becky nang mapansin ang presensya ng lalaki, at pumasok sa playhouse kung saan nakalagay ang aso niyang si Diego. Sinubukang pumasok ni Cole, ngunit umatras siya sa takot nang makita si Diego dahil ayaw niya sa mga aso. Sinubukan niyang kumbinsihin si Becky na ibigay sa kanya ang susi, at nangakong hindi siya sasaktan at ang kanyang ina kapag ginawa niya ito. Ngunit ang pagpapaalala sa kanyang stepmom ay nag-trigger lamang kay Becky, at mas naging desidido siyang panatilihin ang mga alaala ng kanyang yumaong ina. Tiniyak niya sa kanyang sarili na hindi siya susuko nang hindi lumalaban. Kaya naman, inarmasan niya ang kanyang sarili ng isang sirang ruler
at lumabas sa taas ng playhouse. Para lokohin si Cole, naghagis siya ng barya sa lupa, at nang pinuntahan ito ng lalaki, nag-swing siya sa cable na kanyang inilagay at sinaksak siya ng sirang ruler. Paulit-ulit niyang sinaksak ang lalaki na parang isang baliw gamit ang kanyang homemade weapon at tinapos siya gamit ang sirang ruler. Samantala, tiningnan ni Apex ang bendahe na inilagay niya sa sugat ni Kyla at sinamantala ni Kyla ang sandaling ito para hilingin sa kanyang iligtas sila dahil alam niyang mabait na tao si Apex. Habang nangyayari ito, bumalik si Becky sa lake house at itinapon niya ang isang walkie-talkie sa may balcony para makuha ito ni Dominic. Sa pamamagitan nito, mahinahon niyang pinagbantaan ang dalawang lalaki tungkol sa mga masasamang bagay na kaya niyang gawin na kahit papaano'y tila ikinatakot ni Dominic. Sa pagiging desperado, pinadala niya ang kanyang dalawang natitirang tauhan para hanapin si Becky, habang ang batang babae naman ay busy sa pag-set up ng mga detalyadong bitag sa tabi ng lawa. Sa paghahanap ni Hammond, nabigla siya nang matagpuan niya ang patay na bangkay ni Cole. Ilang sandali pa, nagpakita si Becky at tinuya siyang sundan siya. Dinala niya ang lalaki sa may pantalan, kung saan natalisod ito sa isang fishing line at nasaksak ang kanyang bituka sa mga pako na nakalagay sa isang tabla. Mabilis na tumalon si Becky sa kanyang likod hanggang sa nagpasuray-suray siya at nahulog sa tubig, habang sumisigaw na hindi siya marunong lumangoy. Ngunit para bang hindi pa sapat ang lahat ng ito para kay Becky, at muli siyang nasiraan ng ulo, kung saan ini-start niya ang isang motorboat at pinaandar ito patungo sa lalaki. Nang pabalik na siya sa lake house, nakaharap niya si Apex, ang pinakamalaki at pinakamalakas sa kanilang lahat. Sinubukan ni Diego na iligtas siya, ngunit madali siyang napatumba ni Apex, na nagudyok kay Becky na agad na tingnan ang kanyang hindi na gumagalaw na aso. Madali siyang kinuha ni Apex sa lupa at sinubukang buhatin si Becky hanggang sa nanlaban siya. Ikinagalit ito ni Apex, kaya ginawa niya ang classic choke slam kay Becky. Ngunit sa halip na tapusin siya, na-realize niyang wala siyang lakas ng loob na magdulot ng pinsala sa sinuman. Dahil dito, lumayo na siya at wala nang pakialam sa mga gusto ni Dominic. Kasabay nito, bumangon si Diego at nabunyag na buhay pa rin siya pagkatapos ng lahat. Madilim na nang marating ni Becky ang bangkay ni Jeff at ginamit niya ang mga sandaling ito para magdalamhati at humingi ng paumanhin sa kanyang ama bago kinuha ang susi ng sasakyan at pagkatapos ay nagtungo na sa lake house. Sinuri niya sina Kyla at Isaiah sa salamin ng pinto para signalan silang dumating siya para iligtas sila at saktong dumating si Dominic, kaya sinigawan siya ni Kyla para makuha ang atensyon niya at makawala si Becky. Tinanong ni Kyla kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito, na sinagot naman ni Dominic sa pamamagitan ng pagsabing isa siyang white supremacist at ang susi ay makakatulong para makumpleto niya ang kanyang layunin. Tinawag niyang isang hangal si Dominic at inatake siya nito hanggang sa magambala sila ng alarm ng sasakyan. Habang sinusuri ito ni Dominic, pumunta si Kyla sa kusina at ginamit ang kutsilyo para palayain ang sarili at si Isaiah. Samantala sa labas ng parking lot, ang akala ni Dominic ay bumalik na si Apex kasama si Becky at sinubukan niyang buksan ang pinto ng sasakyan. Ngunit pagkatapos, ito ang nangyari. Nahirapan siyang labanan si Diego hanggang sa nagawa niyang isara muli ang pinto ng sasakyan. Ngayong nakatitiyak siyang nasa loob si Becky, inilabas niya ang kanyang baril at akma ng magpapaputok, ngunit nabunyag na si Becky ay nasa loob ng kabilang sasakyan. Pinaandar niya ang sasakyan at binangga si Dominic bago bumangga sa isang puno dahil hindi niya alam kung paano paganahin ang preno. Dahil isa itong smart car, agad nitong tinawagan ng emergency service nang narehistro nito ang pagbangga. Nang makarecover na si Becky, nagtungo siya sa garahe at kumuha ng isang lata ng gasolina, habang si Dominic naman ay desperadong hinahanap siya. Ngunit sa isang hindi inaasahang pagkakataon, nagsimulang kumanta si Becky, na naging dahilan para mahanap siya ni Dominic sa tabi ng apoy. Ngunit sa halip na patayin siya kaagad, pinuri ni Dominic ang pagiging malupit at katalinuhan ni Becky, at sa makatuwid ay gusto niyang i-recruit siya kung okay lang sa kanya. Sinabi ni Dominic na ngayong patay na ang kanyang mga magulang, maaari niyang ampunin siya, ngunit tinanggihan ito ni Becky. Pagkatapos ay tinutukan siya ni Becky ng Nerf gun na puno ng gasolina at pinaputok ito sa may apoy, na agad na sumunog kay Dominic. Sa sobrang galit, pinatumba siya nito at kinuha ang susi sa kanya bago itinutok ang baril sa ating bida. Bago pa niya mapatay si Becky, nagpakita si Apex at pinigilan siya. It's me. Samantala, bumalik si Becky sa loob ng garahe at kinuha ang lawnmower
habang si Apex naman ay busy sa pakikipaglaban kay Dominic. Hindi nagtagal, sumugod si Becky at sinagasaan si Dominic gamit ang lawnmower. Humingi ng paumanhin si Apex sa pag-iwan sa kanya ng mag-isa sa pagharap kay Dominic, ngunit sa halip na patawarin siya, binaril din siya ni Becky. Pagkatapos ay pinagmasdan ni Becky ang susi, at nagtataka kung bakit napakahalaga nito. Hindi nagtagal, nakita siya ni Kyla at Isaiah na nakaupo sa tabi ng kamalig, at pagkatapos ay tumabi sa kanya, habang maririnig ang pagdating ng mga pulis sa background. Bumalik tayo sa unang eksena, kung saan sinusubukan ng mga pulis na questionin si Becky sa kung ano talaga ang nangyari, ngunit kumilos siya na parang walang alam. Ipinahayag ng isa sa mga pulis na nag-aalala siya sa karahasan na kayang gawin ng batang babaeng ito, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ng like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.